Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Timoteo, Kabanata 3, Talatang 5. Ito po ang sinasabi, sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nadaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming kinagalawan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy din namin inalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa panig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa buhay nila upang ang kalakas ay manunumbalik dahil ikaw ang Diyos na siyang aming Panginoon at makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na ngayon ay nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Dahil ito po ang unang araw ng linggo, Lunes. Kaya kami, O Diyos, ay patuloy na naghahanap buhay upang mabigyan namin na maayos na buhay ang aming sambayan. Kaya, O Diyos, dalangin kong ingatan mo po ang iyong mga anak na magbibiyahe. Sila man ay nagmamaniho ng kanyang mga sasakyan, ito man ay motor o apat na gulong, Panginoon, sila po ingatan mo. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay sa kalsada, O Diyos. Magkos, bigyan mo sila ng pusong mapagmahal, mapagpakumbaba, upang hindi sila, Panginoon, magkaroon ng mga problema, Panginoon, sa kalsada. Amin ding ininalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang mga OFW, patuloy mo po silang ingatan sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, O Diyos. Ilayo mo po sila sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, nagtiis, magtrabaho sa malayong lugar upang sila, O Diyos, ay mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Panginoong Hesus, salamat sa buhay na siyang iyong ibinigay para sa amin. Panginoon, amin ding inilalapit sa inyo ang aming bayan. Ang aming bayan, pagpalain mo po ito. Ang aming mga leaders, patuloy mo silang bigyan ng pusong mapagmahal sa kanilang kapwa, Panginoon. Lord,
hipuin mo po ang kanilang mga puso upang sila, Panginoon, ay makaranas ng iyong pag-ibig at maibahagi nila sa kanilang kapwa ang pag-ibig din yung na iyong ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Panginoong Hesus, sa amin din inilalapit sa inyo ang mga kababayan namin na naroon sa ibang bansa na nakatira, nagmamigrate, Panginoon. Sila po'y ingatan mo doon. Patuloy mo po silang pagpalain. Naway magamit mo sila bilang liwanag ng iyong mga salita doon sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay magliwanag doon sa lugar kung saan sila ngayon naninirahan. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan sa lahat ng kanilang mga buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Maging ang mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, Ikaw, Diyos, ang magbigay sa kanila ng kalakasan, pag-ibig na patuloy na pagbuklod ng pag-iibigan, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Pagsasabuhay ng pamilya sa pananampalataya. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon. Pamilya sa pananampalataya. Kailan ka huling nagsimba, kaibigan, o sumamba? Nakasama ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay. Kailan ang huling pagkakataon na sama-sama kayong kumain sa Jollibee, sa McDo, o sa mga mamahaling restaurant at nagbigay ng pasalamat dahil sa mga biyayang inyong tinanggap bilang isang pamilya? Siguro, madalas walang pagkakataon, di ba? Busy lahat. Maging ikaw, kaibigan, busy rin. Pero, napansin mo ba na kapag hindi sama-sama, parang may kulang? O, di ba? Parang may kulang. Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan, lalo na kung ito ay ginagawa ng tao ng may pagkukusa o bukas puso. Ngunit, paano natin masasanay ang ating sarili kasama ang ating pamilya sa pagsasagawa ng mga ganitong gawain? Excuse me. Narito ang ilan sa mga pamaraan na maaring makatulong sa atin, mga kaibigan, at sa iyong pamilya. Una, tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay pamilya. Yun ang unang-una, kaibigan. Tanggapin ang Diyos na maging sentro ng buhay pamilya. Pangalawa, ituon ang pansin sa pag-unawa. Ituon ang pansin sa pag-unawa. Hayaan maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe. Gamitin ang pagkakataon
na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto. Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya at iwasan ang pag-aalok ng suhol. Iwasan ang pag-aalok ng suhol. Ipadanas ang pananampalataya na may kagalakan. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan tungkol sa pamilya. Masarap po, Diyos, na ang isang pamilya ay sama-samang nananalangin, nananambahan, at lalong-lalo na, O Diyos, ang isang pamilya ay nakasintro ang kanilang buhay sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil ikaw, Diyos, ang aming Ama, ang aming Ama ng pamilya, na siyang nagbibigay kapayapaan, pag-iibigan sa bawat isa. Panginoon, naway matutunan namin na magpasalamat sa lahat ng bagay na ibinigkaloob ninyo sa amin. Ito man ay maliit o malaki, ang importante, Panginoon, ito'y ang biyayang galing sa inyo, O Diyos. Panginoon, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan ng aming Panginoong Diyos. Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. At sa umaga ito, patuloy ko itong pinagkatiwala sa inyo. Ingatan mo kami sa lahat ng oras ng aming mga buhay. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.